Magandang araw, mga kababayan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang malalim na bahagi ng ating kasaysayan sa krimen, ang kwento ng Big Four Gang Syndicate. Sino nga ba ang Big Four at ano ang naging kapalaran nila? Samahan niyo akong alamin ang kanilang mga kriminal na gawain, at kung paano sila nagkaroon ng malaking impluwensya sa Pilipinas noong dekada 60. Ang Big Four ay isang kilalang sindikato sa Pilipinas noong dekada 60 na naging notorious dahil sa kanilang mga kriminal na gawain. Ang grupo ay binubuo ng mga pangunahing miyembro na sina Edgardo, Ging Pascual, Luis Baby Asistio, Rolando Montes, at Pedro Rebulo. Sila ay kilala sa panginikil, kidnapping, robbery, at extortion. Isa sa mga pangunahing gawain ng Big Four ay ang panginikil sa mga kilalang personalidad, kabilang na ang mga sikat na artista ng panahon. Ang kanilang modus operandi ay simple, ngunit epektibo, nanghihingi sila ng pera at nagbabanta ng karahasan kung hindi susundin ang kanilang mga hinihingi. Ang mga bituin ng pelikula tulad ni Fernando Poe Jr. at Joseph Estrada ay naging biktima ng kanilang mga banta. Noong kalagitnaan ng 1963, nagdesisyon si Joseph Estrada na ilantad ang sindikato matapos siyang pagbantaan ng mga ito. Sinabi ni Estrada sa NBI na hiningyan siya ng PEP, 4,000 ng grupo ni Pascual, at nang tumanggi siya ay pinagbantaan ng sakitan. Si Estrada ay humarap sa NBI upang ituwid ang mga pangyayari na nauwi sa pamamaril sa Phil-Am Life Building lobby, kung saan nasugatan ang aktor na si Oscar Roncal. Ang sindikato ay kilala rin sa pagkakaroon ng malalim na koneksyon sa ilang mga politiko at opisyal ng pulisya, na siyang nagbigay sa kanila ng proteksyon at kalayaan sa kanilang mga gawain. Ayon kay Estrada, sina Patrolman Lorenzo Meneses at Pedro Ramirez ng Quezon City Police ay nagsilbing emisaryo para kay Pascual sa kanilang panginikil. Sa kabila ng kanilang kapangyarihan at impluwensya, hindi nagtagal ang Big Four. Matapos ang mga testimonya at pagsisikap ng mga biktima tulad nina Joseph Estrada at Fernando Poe Jr. nagkaroon ng seryosong pagtugis ang mga otoridad laban sa sindikato. Nabuo ang Untouchables Task Force na naglayong sugpuin ang grupo. Ang determinasyon at tapang ng mga biktima ay nagbigay daan sa pagkakahuli ng mga miyembro ng sindikato at ang kanilang tuluyang pagbagsak. Ang mga pangunahing miyembro ng Big Four ay nahuli at nilitis sa korte. Sina Edgardo, Ging Pascual at Luis Baby Asistio, kasama ang kanilang mga kasabwat, ay nahatulan ng pagkabilanggo sa iba't ibang kaso tulad ng extortion, grave threats, at illegal detention. Ang kanilang mga sentensya ay nagbigay ng hustisya sa mga biktima at nagmarka ng pagtatapos ng kanilang paghahari sa mundo ng krimen sa Pilipinas. Ang kwento ng Big Four Gang Syndicate ay nagsilbing aral sa lipunan tungkol sa panganib ng korupsyon at kriminalidad. Ang kanilang kapangyarihan ay nagpakita kung paano maaaring maimpluwensyahan ng krimen ang mga institusyon at mga individual, ngunit ang kanilang pagbagsak ay nagbigay diin sa kahalagahan ng tapang, pagkakaisa, at ang pagkakaroon ng matibay na sistema ng hustisya. At dito nagtatapos ang ating pagtalakay sa kwento ng Big Four Gang Syndicate at ang tapang nina Joseph Estrada at Fernando Poe Jr. laban sa kanila. Naway mas naunawaan nyo ang kanilang kwento at ang mga aral na hatid nito. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito upang mas marami pang kababayan ang matuto at magising ang kamalayan sa ating kasaysayan. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod, paalam!